Magandang araw sa inyo mga kasabong, and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. Ayan, kape po tayo habang nag-uusap-usap tungkol dito sa isang video episode natin na to. Makinig kayong mabuti dahil para sa akin, this is one of the most important video that I will ever make dito sa buong panahon na ginugol ko sa pagbablog ko na to. So, ang pag-uusapan natin sa video episode na to ay ang 7 income streams sa pagmamanok. So, tandaan nyo 7 income streams sa pagmamanok. So, ang akala ng iba pag nagmamanok ka, ang pwede mo lang dito pagkakitaan ay ang pagbebenta ng manok. Pero meron pa palang pwede tayong pagkakitaan sa pagmamanok. Marami pa, hindi lang isa kundi 7. So dami 7. So itong pagmamanok kasi kung matatandaan nyo, nag-umpisa ito nung unang panahon, naging libangan lang ito ng mayayaman. So yung may access lang sa mga magagandang manok, yung mga may kaibigan lang ng mga Amerikano nakakapagparating ng mga manok, yung mga mayayaman karamihan sa Negros, mayayaman sa Manila. So sila ang nagdala ng mga bloodline dito, sila nagdala ng mga Amerikano dito. So may narinig akong kwento na habang naghihintay ng ani ng tubo sa Negros, ang mga mayayaman doon, ang mga hasyendero, ang ginagawa nila, nag-aalaga sila ng manok bilang libangan. Ngayon, at some point in time, based dun sa story na napanood ko, nabasa ko, na there comes a point in time na sa Negros, nagkaroon ng parang slowdown ng economy, to the point na ang mga tao doon is, ang inasahan na hanap buhay is pag-aalaga ng manok para ibenta sa mga nagsasabong sa Manila. And I think may katotohanan naman yun dahil yung sumikat na mga magmamanok dati, yung tinatawag na manok Bacolod, talagang sikat na sikat ang Bacolod, sikat na sikat ang Negros. At yan din ang galing ang mga idol natin na sikat na mga breeders. So talagang doon pa lang, noong panahon pa lang, naging hanap buhay ng pagmamanok. How much more ngayon na uso ng social media. So pag-usapan natin dahil excited akong i-share ito sa inyo. So una, ang first income stream natin sa pagmamanok ay, of course, pagbebenta ng manok. So sa pagbebenta ng manok, hindi lang fully grown na manok ang kaya nating ibenta. Nakakapagbenta na ngayon, may nakikita ako nagbebenta sa social media ng sisiu, nagbebenta ng fertile na itlog, nagbebenta ng mga months old, nagbebenta ng stags, nagbebenta ng pullets, nagbebenta ng bull stags, nagbebenta ng cocks. So would you imagine kung gaano kagandang opportunity? All stages ng manok kaya mong ibenta, kaya mong pagkakitaan, kaya mong gawing hanap buhay. So unlike nung unang panahon, ano bang uso noon? Cock season. Cocks lang ang derby noon, cocks lang ang labanan. So talagang maghihintay ka ng ilang taon, magpapagulang ka para makapag-compete. So kung negosyante ka, yung pera mo ang tagal makaikot. Kasi ilang taon mong naka-steady doon sa pag-maintain ng cocks. So napakahirap So ngayon, all stages 24/7 pwede ka mag-post, pwede ka makapagbenta. Alam niyo kung bakit? Open ang bentahan kahit na mga OFW, ibang oras tulog sila ngayon, sa araw sa atin, paggabi pag pinost mo yan, may chance silang bumili sa iyo kasi gising sila sa gabi kasi sa atin kasi araw naman sa kanila. So kumbaga, that's the beauty of internet, social media, and e-commerce. So, pagbebenta ng manok. Pangalawa, farm rental. So, kung malapit kayo sa Metro Manila, Laguna area, Batangas area, kung malaki naman ang area nyo, parentahan nyo ang kalahati. Kasi, maraming gustong magrenta ng farm. Kasi, grabe ang labanan. Ang gaganda ng premyo sa Manila area. Ang gaganda ng 2 hits, 40,000, 50,000, 300,000, 120,000. So, kumbaga, kung ako magmamanok na hindi magko-commercial, hobby ko rin lang naman, pagkakakitaan ko na.
So farm rental pa rin yung parentahan ng kalahati ng farm nyo para gawing conditioning camp lang. Ano? So extra income din yan. So nakadalawan tayo. Ano pa yung pangatlo? Pangatlo, pwede tayo magtinda ng poultry supply or ng feeds. So ang iba, ginagawa na yan. So nagtitinda sila ng poultry supply, nagtitinda ng feeds kasi sayang din ang matitipid nila sa feeds. Imbis na bumili sila sa iba, natutubo yung iba, doon na lang sa sarili nilang produkto. No? Nagiging distributor sila, nagiging supplier sila ng iba-ibang feeds company. So, umaga talagang dagdag na hanap buhay. Ano? Dagdag na hanap buhay. Tatlo. Pangapat, nagtatayo ng hatchery. So, isa yun, lalo sa mga lugar na maraming mga backyard farms. So, isa sa mga challenges ng backyard kung paano magpapasa ng sisiw. So, kung ikaw medyo may space ka, may kapasidad ka na magtayo ng hatchery area, pwede ka magpapisa. So, matutulungan ang mga kapatid natin na magmamanok ng mga backyard para makapagpapisa sila ng mga itlog na binibreed nila para mairaos din nila ang hilig nila. So, kumbaga, nakakaapat na tayo. Nakakaapat na tayo. So, ano pa yung iba? Katulad ng ginagawa ng iba, vlogging. So, nagvo-vlog. Kumikita sila sa YouTube. Kumikita sila sa minsan. May mga nag-i-sponsor sa kanila. Kumikita sila sa pag-ikot sa mga farm. Yung biyahe nila binabayaran. Minsan may mga per dime na binabayad and everything. All expenses paid. So, isa rin yun. So, nakakalima na tayo. Nakakalima na So, pagbebenta ng manok, pagpaparenta ng farm, pagtatayo ng poultry supply, pagtatayo ng hatchery, and then ito, pagbablog, social media vlogging, Panlima, endorsement, So, pwede tayong maging endorser once na maging maayos ang resulta ng mga laban natin. Kinuha tayong endorser. So, may mga monthly support yan. Ang monthly support yan, halimbawa, 10,000 isang buwan. So, malaking tulong na yun, lalo sa mga kapwa natin na backyard na nagsusumikap talaga na maitawid ang pagmamanok nila. Yung support na yun is malaking bagay. Yung support na yun, malaking bagay sa mga poultry supply, gamot and everything. So, kung 10,000, 5,000, kita na rin yun, Kita na rin yun sa isang buwan. So, nakaka-6 na tayo. Isa na lang. So, isa, ang pampito. So, ang pampito, halimbawa, katulad ng ibang mga nakikita natin na mga itong mga veterinarian, mga veterinarian. So, nagkakandak sila ng consultation services. Nagkakandak sila ng consultation services. So, yung consultation services na yun, kumbaga, skill job yun na per engagement or per trabaho. So, medyo maganda ang kitaan doon, malaki ang kitaan. So, kung ang profession mo is veterinary, at may farm ka ng manok, so pwede mong idugtong ang pagiging consultant sa mga malalaking farm. So kikita ka rin doon, So ayan, kompleto natin ang 7. Pero may isa pa. May isa pa akong idadagdag, Pagiging ahente ng manok online. So ako, may mga accredited agents ako na taga-benta ng manok online, pero ako pa rin ang pumipili ng manok, nire-refer lang nila kung anong order, ako ang pumipili. So may commission sila doon. So kinukomisyonan ko sila dahil kumbaga sayang naman ang pagod nila, So tayo bilang breeders, mas malaki ang reach, Kasi isipin mo kung isa ka lang nagbebenta as compare sa may 10 kang ahente. So imbis na isang mata lang ang makakita, 10 mata ang makakakita. Paano kung ang mga ahente mo may 10,000 follower, may 10 kang ahente? Di isang post niyan, 100,000 kagad ang potential market mo na makakakita ng produkto mo, So hindi lang sa ahente ng manok, pag-aahente ng mga gamot, pag-aahente ng mga feeds. So talagang napakalaking bagay. Pang-siyam na yun, pag-aahente. Bukod doon, may mga trainings pa. So kumbaga pang-siyam na yung trainings. Magkakanta ka ng training and everything. So talagang kumbaga makikita nyo, based sa daloy ng pinag-usapan natin, napakadaming opportunity, napakadaming income streams na pwede nating ma-generate dito sa pagmamanok, hindi lang sa pagbebenta ng manok. So kumbaga ko tayo bilang negosyante, bilang entrepreneurs, if we are just really open-minded, we can explore all the possible income streams na pwede natin pasukin and ma-maximize, kasi sa akin, and sa panahon ngayon, tingnan nyo, it's the time of AI.
So, maraming mawawalan ng trabaho, maraming trabaho ang mawawala. So, ngayon pa lang mag-isip na tayo kung saan tayo puposisyon, lalo kung ang trabaho natin posibleng tamaan ng development ng AI na yan, tamaan ng development ng computerization na yan, digitalization na yan, and everything. So, it's high time. So, ito, napakaganda, napaka-mature ng industry, ilang bilyong pisong industry ang pagmamanok, and hindi pa siya saturated. Napakarami pang revenue streams, income streams ang pwede nating pasukin at gawin. So, posibleng may mga hindi pa ako nabanggit na ginagawa na ng iba. So, kumbaga talagang there's a lot of market niche dito sa pagmamanok. Kaya kumbaga tayo bilang breeder, buksan natin ang mata natin, tingnan natin kung paano ang sistema na, kung paano tayo pwedeng kumita at makatulong sa ibang tao, sa ibang kapwa natin breeders. Ayun. So maraming salamat sa inyong lahat. Mas sulit ito ng Sisiw Academy.